Maring pinabulaanan ng Malacanang ang paratang ni Cavite Representative Kiko Barzaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanyang pagkakakulong. Giit pa ng palasyo, may tuturing na inciting to sedition ang mga pahayag ng mambabatas. Si Cresoling Catarong sa report. Mainit ang naging palitan ng pahayag sa pagitan ng palasyo at ni Cavite Representative Kiko Barzaga kasunod ng pagkakulong ng kongresista. Bukod sa isyong ito, nagbitaw din ng pahayag si Barzaga kaugnay ng umano'y malawakang korupsyon ng Administrasyong Marcos, bagay na labis na pinalaga ng Malacanang. Sa isang social media post, inihayag ni Congressman Barzaga na umano'y si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa likod ng kanyang pagkakakulong. Nanawagan din siya na tanggalin sa pwesto ang Pangulo. Dagdag pa ng mambabatas, patuloy umano siyang lalaban sa kabila ng kanyang pagkakulong. My fellow citizens, I am finally free. I was served with a warrant of arrest for speaking out against the corruption of President Marcos, a practice that he learned from his father, late dictator Ferdinand Marcos Sr. Yet I will continue to fight him in court and I will continue to fight him in Congress. Ayon sa kanya, nararapat umanong alisin sa pwesto si Marcos Jr. dahil sa umano'y malawakang katiwalian. Kabilang dito ang alegasyon ng korupsyon sa flood control projects, labis na buwis, paggamit ng pwersa laban sa protesters, at pagpapabaya sa oil crisis. President Marcos's crimes against the Filipino people are too many to name. And the most notable ones among them are his corrupt flood control projects, his excessive taxation of our citizens, his usage of deadly force against protesters, and his blatant neglect of our oil crisis. The call for President Marcos to resign from his position and for a better president to take his place. We will fight to reclaim our country from evil. Pero ang mga aligasyong ito ay mariing pinabulaanan ng Malacanang. Sa press briefing nitong Miyerkules, Abril 15, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na walang kinalaman ang Pangulo sa kaso ni Barzaga. Giit pa niya, malinaw kung sino ang nagdemanda sa kongresista. Alam din naman niya kung sinong nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Binigyang diin din ng opisyal na hindi kailanman nagsampa ng kaso ang Pangulo laban kay Barzaga. Sa kabila ng mga akusasyon, may mga individual umanong nagpapakalat ng maling impormasyon at nagiging sagabal sa kaayusan ng bansa. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Hinimok din niya ang media at publiko na suriin ang mga pahayag ng mambabatas. Kayo na lang po, sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Samantala, nang tanungin kung may tuturing bang inciting to sedition ang mga pahayag ni Barzaga, diretsa ang sagot ni Castro. Obviously, yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresoling Catarong, SMNI News.